tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon sa atong mga kaigsunan na naot ko ninig sayo sa kahapon nun abot og sayo pa ba ana mo naka-plaster na mo o nakaandam na mo sa inyong mga timo-timo mga snacks no lami kay ka karon nga tiam-tiam mo og mga saging kana bitong hinog-hinog na saging no dunay kamuting kahoy nga labo no kasaba lugar kamuting kahoy kanang malungag ayaw tong paray almerol kanang malungag labo lami gyapon na unya lutsya gyapon tag-unod ang tawag na mo na dito sa Cebu nga labo lami gyapon na kining akong gipang batbat matilawan ta lang ni kun naa ka sa kabukiran magpuyo kay hupong ka sa mga pagkaon og bisag unsa na lang kita dinhi sa syudad makakaon man ta primero og dunay baligya. Di ba? Kay unsa may kanon nimo way baligya nga kamunting kahoy. Ya makapalit ka diha sa mga kilid-kilid nga bahin sa merkado. One time nakapalit ko din napita sa merkado sa Carmen. Lami kay ito. Oo, pero lamang murag na lunos na to. Mura og natawtawra na ang harvest na abtan na itong mga tulo ka adlaw. So, diferensya lugar. No? Labo man, pero diferensya ang dating may gitong presko. So, kaninyo nga nagtiam-tiam na karon mas maayo paris og tubig dayon. Sa ato mga kaigsunan, para sa kasayuran sa ato mga suki nga mga tigpaminaw, ninig-orasa labi-labi kainit ang palibot din sa CDO. Okay? Manginaot ang mahimo nga bugnaw nga itong palibot o gabugnaw lang dili nuntan sa kadaot sa panahon sama ni Ophel nga tuwa dito sagad nakapuntarya sa Region 1 no ug sa kasikbit nga mga probinsya tuwa dito sila nga punsisok ang makanunayon nga pagbundakson ampo ta nga dili gyapon ni makatag dako-dako nga kadaot sa ato mga tanaman sa ato mga tanom no kay malisod mahal ra ba kayo karon mga utanon labi-labi na ka mahal karon part kay naulso man karon nga mga unang mga dahon-dahon muna nga ang palaya karon per kilo mahal kanang naay di nako ma-describe nga lami sad kayo nga idudo sa aslom nga suka pipino o kana pipino lami sabda kayo idudo na sa sukang halang butangan nimo tamatis butangan nimo sibuyas ng mao nga suka purbida kalami bagay kayo so bintaha og nagpuyo ka sa mga daplin kay mo lagi na pagtanom nimo motorok pipila ka buwan makaharbis ka na ang ampalaya paspas kay na motubo part ang ampalaya labi na kun makaayon sila sa yuta nga natamnan so mao na gikan sa snacks pengunta sa mga mahimo nga sudan ko na mahimo lami kay kinabuhis bukid oy paghangad nimo na isang gutan makapanuba ka
makapanuba ka mo nang kinabuhi sa bukid. Anyway, ang atong programang Nuda Veritas ani ana magatagad magapaminaw sa inyohang mga pangutana. Pinagi sa mosunod nga contact number gawas sa Facebook ana ate contact number sa inyong mga pautana 0917 704 3210. Unya doon na po tayo YouTube channel para sa buot mag-review sa ato ang adlaw-adlaw kining MWF katulo lang kadlaw sa kasemana sa proceedings sa Nuda Veritas. Pwede kining malili ninyo sa atong Nuda Veritas YouTube channel. I-type lang ning musunod Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo ni ana, mulugwa na yon ang nagkalalaing episode sa ato nga programang Nuda Veritas. Unya dayon kung ganahan mo, paki-subscribe lang po, ha? Mara na akong mga tugon-tugon diya kaninyo. Pabuton ako ang inyong mga pautana kay aron nga maka-accommodate kita og daghang mga question gikan sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Nakadumdum ko nga naatay nadawat nga pangutana, no? Kadyot lang ha. Asan naman to ha? Dunay nadawat nato nga pangutana part gikan sa usa sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Ako lang tong reviewon og asa to naka luklok kay aron nga ato to nga mabasa. Oy, nagpalayo masiguro hantog karon way lami ang investigation sa kining sa quad compart, no? Dili kayo exciting, way nada kay daghang ka preside. May gitong usa kay iya tanan ang kuan. Nya dayon og tuan nagawas na ang tubag yes or no. O gilantugian. Kanang nga doctrine nga yes or no wa gilain nga maka-inunta, makatapad na way makapilde na arada diha sa House of Representatives. Tinahod kong Sir Frank Mendez. May hapon kanimo sir. Uban sa imuhang mga kauban sa radio station. Kining akong ikonsulta, dili ako kundili sa akong asawa. Buhi pa ang mga ginikanan sa akong asawa, aduna sila'y property kun yuta. Duha ra sila kamagsuon na transfer na sa ngalan nila ang ngalan nila na transfer sa ilang parents silbi, no? Unya paingon sa mga anak mo may sakto ba ang akong pagsabot? Ang among title sa yuta na transfer. O kay duha ra man silang sumusunod, gusto sa manghod nga ibaligya ang among property. Alright. Alright. Ma-imagine mo nga tibuok gi-transfer. Wala mag-state din og extrajudicial settlement. Alright. Take note ha. Sa among property, anaan ni mutang ang balay. Tanang gasto including labor, giabaga sa akong asawa, Sir Frank. Gusto sa manghod nga ibaligya ang among property kunyuta. Pwede ba kaha nga buhi pa man ang ilahang parents? Masulbad ra ni. Oo, masulbad ra ni. Ilabi na ko na pananglitan, no? Ang mga ginikanan gusto na nilang ibilin mientras tanto sila buhi pa. Ipagita kini sa pwede na to nga deed of donation, no? Ngadto mismo sa ato ang mga anak. Ipagi sa deed of donation. Aron sa ingon nga katong mga anak nato nga maoy gibinlan sa donation sa maong property, sila na maga-dispatchar. Dili man ni problema. Dili po nato unsa niha ma-implement o ma-execute ang gitawag natong extrajudicial settlement kay pong panimubuhi pa man sila. So dili mahimo nga i-apply na to ang extrajudicial settlement kay ingon nimo buhi pa. So na ay laing pagi nga aron nga mapanag-iya mong luna sa yuta ngadto sa mga anak. Mao na to akong giingon. That's number 1. Number 2, pwede sa
nga imong ibaligya, no? Amaong yuta ngadto mismo sa imong mga anak. Purportedly, there is a deed of sale. Inunaon talang ang approach diha. But in truth and in fact, ang tuyo lang para nga ma-transfer ang pagpanagiya sa yuta ngadto sa mga anak, ug ang mga anak bahala na pagdispatchar sa yuta nga wa nay labot ang atong mga ginikanan. Ingon na lang ka simple. Wa nay lain nga pamaagi. Kay kung pabuton pa nimo nga mga matay, dugay-dugay pa gina kay alang tunglohon natong atong mga ginikanan. Ikaduha, ang imuhang asawa or katong iyang igsuon basin og naa sa tumang mga pagpahinanglan sa kwarta. So by that time, kinahanglan nga buhaton sa ginikanan bunga sa kaluoy. Bunga sa kaluoy mahimo usab na mismo ang ginikanan mo ay magbaligya. Mahimo usab na daghang mga opsyon, no? Buhi pa man siguro ang buhi pa man ang ilang parents. Mahimo usab nga sila ang magbaligya mintras tanto buhi pa. Number 1 option, sila pwede makabaligya. Number 2, execute of deed of donation ngadto sa mga anak. Unya number 3, pwede nga mag-execute ka og deed of sale para sa mga anak. Aron nga matransfer na dayon na didto, unya dayon mabaligya. Pero taas-taas ang proseso. Ngano man, tungod kay pag-transfer na ang presumption na nga baguon na to ang certificate of title, pangalan na sa imong mga anak. So taas-taas nga proseso nga daghang kayong imong subay-subay nga mga opisina. Whereas kung ang mga ginikanan nato wala gadili kay ila man ang katungod, kay ila man ang property. Okay? So that's number 1 question. Sa among property anay nimutang mo nang number 2 diay. Ana mahimutang ang balay tanang gasto including labor giabaga sa akong asawa. Sir Frank, gusto sa manghod nga ibaligya ang among property. Pwede ba kaha nga buhi pa man ang ilang parents? Itubag ko na ha. Sa ikatulo nga pangutana, kung panalitan mahalin ang yuta og balay, pwede ba kaha ma-refund ang tanang na gasto sa akong asawa? Depende sa inyong sabot. Depende sa inyong sabot. Kay murag pagsabot na to ang imong asawa mo nagbolunteer sa gasto, no? Unya maayog yun unta to nga nasabutan ninyo daan nga kining ako'y magasto unya pag-abot sa panahon kay kami may sumusunod, pwede ba nga bisag 50% na lang refundan ko sa ako nga gasto. Kinanglan nga di ka mag-apil sa decision kay kita way labot ang mga kabanahan ni property magud ni sa mother sa side sa imong mother-in-law. Ginikanan silbi sa imong ugangan ba silbi. What ay labot diha? We are totally an outsider, a total stranger to that property as mentioned by you nga this is originally owned by the parents of your wife. So pasagdi lang sila. Ay kapil-apil nga, kasi 50%, 100% yung refund. Ayaw pag-insiste yung nana kay, wa ka may labot. Ikaw, kung pangutanon, or mangayog idea ang asawa o sa buhaton, chip in ka sa idea. Pero it doesn't follow nga unsa imong decision mao og masunod. Gawas kun ang imong asawa maingon nga kini ang imong decision mao gyud akong sundon. Now, lalisunon man gud ni ilabi na kun walay mga sabot daan. No? Kay kun maingon nga yes, paripanan. Oo. Labi hastang lansang, hastang sinigulas, choilas diha, hasta katong martelyo nga nalumping kay gikan sa kangkaking dito gipalit, etc. mga gastos, maoto. Hala, siging add-on, may tabo nga igsuon gamay na lang abahin. Muna nga, sa ingon na para ni sa naminaw, no? Kaya daghang mga kasong ingon ini, sabutan gyudaan. Nga naman, naglambigit magud ang sapi. Gawas lang og laway nga atong istoryahan diha, way problema. Ang tag-iya, ani ini, wala ibutang.
Kanimo matinahoron double M. Double M di siya. Mr. Double M, I hope nga nakuha nimo ang ako ang gihimo nga mga suggestion. Number 1 nga option, ang si husband and wife ang imong ugangan pwede makabaligya. Pwede sila makabaligya. Unya dayon, bahinon ang proceeds ni ana. Number 2, pwede deed of donation. Number 3, pwede deed of sale. So na kay mga ang imong asawa doon ay daghang mga opsyon. As far as the expenses, the advance expenses nga na-incur niya diha mismo sa balay, no? Sabot-sabutan usa na. Dapat ingon na ang dapat buhaton. Okay. Na may uban nga minsan wa mo ilabot ni. Ako'y gasto bala. Di ko magdemand og refund. Na po ingon na. Pero na uban na nga pagdukdok din na sa martelyo, muhunog kalit. Oy, kadyot lang. Kining atong gasto din ni, ripanan ko ha. Nana, no? So, depende sa inyong asabot. Double M, I hope nakuha ni mo, o basig doon na kapay dugang isango nga pangutana, ayo pagduha-duha sa pagpadala din sa atong programa sa Noda Veritas. Alright, dirita sa lain nga pangutana, gikan sa ato mga suki, no? Alright. May nga po ni Ma'am Fee Mondia, dedapita sa Palace Bangon Bukidnon, silingan sa Ultra Winds Mountain Resort. May nga po sam ni Ma'am Elizabeth Basilgo, dedapita sa Lumbia. Naa ka na ikaagian, ma'am, tanawa o accessible ba ang agyanan? Paingon diha sa kining Balulang Makasandig Bridge, no, tanawa o dili ba daot ang dalan? Kay basig magalumpat-lumpat ang ato ang agian diha, di sad maayo. At least naman doon na mo'y alternative nga highway or kaagian-agian aron nga dili ta makadugang mapuno ang ato ang maumao nato nga Masterson's Highway din dapita sa uptown. Ilabi na kung atong tuyo, paingon din rin dapita sa Mercados Cogon, so pwede ka makalusot, di ba? Pero kung ang atong tuyo, paingon din rin sa laing agianan na direct ka magsubay, ma'am, sa sa uptown sa Masterson's Highway. Muna nga atong yung kikinanglan nga ang atong highway mahimo nga smooth. Moabot pa baka nga panahon nga ma-smooth ang atong traffic didapita sa Masterson. Ngayon ni panalitan nga wa man magbali-bali ang atong mga kadagkuan sa syudad sa pagpalapad sa karsada diha unahan gamay sa overpass sa lower portion sa Price Plaza. Amot lang, no? Anyway, magapadumdum man tani ini matag adlaw. Alright, gikan ni Melbourne Atoro Dumagpe. I have a question for you, Sir Frank. Ingon pa ni Melbourne. This question lingers in my mind for so long time. And now I already remember it. I will ask it directly to you. Ako, dili ginapaingon kay ato ba ni nga programa. Alang-alang ato pa nang sangit-sangit dito sa atong mga silingan. Yeah, ha? Kung ang usa ka buang og naay problema sa pangisip, nakapatay og tao, 100% ba ni nga makalingkawas jud siya sa kaso og di mapreso kung konfirmado nga buang siya? Ang imuha nga last sentence kung konfirmado nga buang siya. The answer is yes. Oo. Pero i-prove na to na sa doktor. Ang doktor kinahanglan mag-certify ug mag-prove ang doktor atubangan sa korte nga, Your Honor, I found out upon after my thorough examination, physical, mental, and psychological examination nga problema gini siya, Your Honor. Oo, wa siya may bao sa iyang gihimo nga mga kasaypanan siyang kinabuhi. So singon na ang atong hukmanan di magduha-duha.
Kaya that is one of the exemption sa criminal responsibility sa usa ka tawo nga magbuhat og krimen. Kung mentally retarded ang mao nga tawo, exempted siya sa nabuhat niya nga krimen. Wala na duha-duha. That is an absolute remedy. Ilabi na kung panalitan, doon ay tao nakasala, basta ikapamatuod lang mga buang. Ang uban abi nimo dito sa ubang kanasuran sa America part, kana mga serious kayo nga mga kaso, rape, murder, dito sa ubang kanasuran, ang ilang best defense, nabuang kining akong pasyente, sir, your honor. So pabuang-buang ka lang. Na usahay matsambahan man sa nga ingon nga buang yung tinuod. So acquitted. Pero na uban gakasipyat siya pabuang lang ni sir. Amo ba? Preso ka. Pero dili ingon nga self-serving statement gikan sa tagtungod. Plitang karo mga ginikanan, mga parinti ba nga mag-certify nga kini siya buang sukat pa ka kini kaniadto. Oh. So kung mapamatudan, acquitted siya. I hope nakuha ni mong akong tubag, Mr. Melbourne. Oo, nakuha ni mo si Melbourne Dumagpi. Basta tinuod nga buang. Pero kung pabuang-buang lang, murag maglisod ta. Oo, kay na may muhungong anak siya, sir, kapag pabuang-buang lang na siya, sir. O tanawa, karon taon, sir, mo katawa man siya kalit. No? Uy, ni katawa gid tinuod. Oo, ang judge yango-yango. Buang gid siguro ni. Oo, nana. Totoo ni katawa na sab. Ay, di ay tinuyo di ito yung pagkatawa niya. So, doon ay dako nga posibilidad nga mahimo siyang guilty kaya nagpabuang-buang lang. Okay. Na, sige, Melbourne. Alright, gikan ni John Macas. Ingon pa ni John Macas. Noda Veritas. Akong idol na gwapo. Masip-sip giko kadugaya ni mo John na ka ha. O, murag nagduwa-duhan na noong ko nga tigom ko diri og kuto og lusa para sa imong buhok. O, dili na nako putlan imong buhok din ako laruton. Tagaan ta lang kag isa ka dosena nga sulod. Sige. Akong idol na gwapo. Hi Sir Frank, ingon pa niya. Kauban ako sa work sa una ba. On the spot na stroke while duty. Backhoe operator siya. 6 months pa lamang siya sa agency. Tulubagon ba sa agency ang bayronon sa hospital? Ani, pwede. Kay in line of his duty man, nagtrabaho man siya. Pero kung siya giatake ito hayang-hayang dito sa bukton sa iyang minahal sa kinabuhi, way labot ang kumpanya. Pero the fact nga nag-drive siya og backhoe unya giatake siya, o sa nga atake man no, na stroke. So manubag ang maong kumpanya. Naa siya responsibilidad usab. Bisan pagpaingon nga kana siya sir kining akong gi suspender kay labi-labi katapulan o labi-labi katapulan. In fact, nagtrabaho gid siya voluntaryo nga wa nako suguay na lugar, no? And that is another story. Mo na inong kaimtang pero only very few can do that. Kay sabi nimo, maupsaning ako na matigdan. Na ako na matigdan nga sa mga kaigsonan na to. Makatrabaho nga na sila. It's either nga few days after silang trabaho, mag-absent. Okay. Kunya, nasa'y panahon, nga pipila ka daw man sila magtrabaho, dili mo absent, magbali, mag-cash advance. Dili ingon na, no? Kaya na ay mga opisina nga wala magtugot ni ana. Kunya, kung atog yung pong hunonaon, sakto nang gibuhat sa mga pipila ka opisina nga dili magpabali. Kaya sa man yung kumprahon, panahon sa ting sweldo, zero mo. Og zero mo,
kay nahurot na sa deduction sa inyo nga bali-bali, magbali na sad mo. Iya day pag human og release sa bali nahubog di makreport the following day absent. Kana inefficient kita nga empleyado, dili ka asset sa maong kompanya. Di ka asset. Diyot lang ha. Wa mo di ko kabutag tubig dire. Gabalon man ta ko og tubig. Kajot kay magtagay sa kudari og tubig. So katong dunay mga dugang pangutana lang no. Kay ako nang gitubag ang yahan ni Koan. John Macas. Okay, John. Dunay laing pangutana gikan ni Buras ka bata. By the way, sa pika sa 0917-704-3210, ipadangat na ang inyong pangutana kay minteras tanto na apatay oras. Sa mo man ka katong kaganina nga si Double M, nadawat na ko yung pangutana exactly pag-exit na to sa programa, unsa man lo, Merkulis netong Lunes, di na nako mabasa. Alright, Buras ka bata. Sir Frank, kumo na ni nga kaso o kanunay ni gakahitabo sa ubang kompanya. Question, if ang kompanya wala gihulog imong contribution sama sa SSS, Philippine ug Pag-ibig, naa by chance 100% mudaog si empleyado kung iyan ning isumbong. Dili na kinanglan ikaw mo'y magsumbong niini. Dili na kinanglan. Ang angay nga magsumbong niini mao ang SSS, because by this time ang SSS becomes a creditor already. Why? Because the company is a debtor and he has that obligation to pay the corresponding premium sa iyahang mga empleyado. Once makita sa record sa SSS nga paltos ang imuhang mga contribution ditong dapita sa SSS, ang legal department sa Social Security System will be the one to file a case of estafa sa mga kompanya nga wa magtarong og remit sa mga premium in favor sa mga trabante. Dili na ikaw. Kay ang relationship now sa kompanya is already a debtor towards the creditor nga mao ang Social Security System. So sa ingon ni nga relasyon, naa sila mutual nga obligation. The mutual obligation includes the remittance of monthly contribution to the office of the SSS, and the mutual obligation on the part of the creditor is to acknowledge that there is a payment for reportorial purposes nga mag-ingon nga kini siya on time nga nagbayad. So kay obligasyon. Dili ka pwedeng mag-inusara nga mag-file. Dili ka pwede. Mao na ang ilahang sistema. Pero lamang na ay mga kompanya or mismo ang atong Social Security System, dili kay paspas ang ilang pag-file og sumbong nga estafa. Ang ilaha kana bitaw nga sabay tawag na to na inato ba? Ambot ipasabot democratic process nga kundi ka panalitan makabayad karong buwan na, pwede paluapon ka sa taga Social Security System nga, sir, nalimtan ni mo, sir. Ha? Usin limtan? Katuba sa last month ka o last quarter, sir ba? Wa makapadala og bayad sa among office. Ay, usto! Sorry, yun. Kapi sa ta. Story sa ta. Kining, kumusta naman ang investigasyon ni Digong karon? Nananalugar, no? So, naay problema ang kompanya niya, at the same time gipadumduman dayon sa Social Security System. Dili na siya makuno na file kay nag-commit na ba din kompanya nga lagi-lagi. Oo.
magbayad nami. Sunod semana akong ipadala diha, ipananako akong staff. Sulbat. Pero kanang giingon nimo, mo man ang uso karon. I'm sorry, no? Kadaghan na kayo ko nga mga amigo, mga gwardya, mga security agency. Ang common nga pasmo ang pag-remit sa social security system nga premium, mao ang mga security agency. Gatawgo na nila o kuan, bangag. Abi na ko, unsa ka ng bangag, addict na ba? This is another kind of bangag part nga. Ilang gatanawon ang kalendaryo. Tanawan na ng pitaka sa mga gwardya. Kalendaryo na nila. Litang karon, unsang bulan na ron. November. November, no? Sa 12 months, 1 year, ilan na yung i-remarks dito. Pag abot sa kining November, linginan na nila. Sa tupa, basiyo. Walay na remit gikan sa security agency pagpaingon ditong dapita sa SSS. Kung basiyo, ang ilang terms sa mga gwardya, bangag. So, ang ilang mga record of remittance sa SSS, talagsari puno kasagaran bangag. Munang dili sila kalon sa SSS partner. Loy ato mga gwardya. Siya, kabalusab ko. Karon lang. Kay wa man mag-remit og tarong. Moabot nga mag-duty nga ni ko gabi magdala magyud kog habol og moskitero. Tulog ko Ingon dahil sa niya na. Muna nga ikaw kung mag-inspect ka sa imuhang security or company premises, notice ni mo way guardian ni mo nakita. Tuwa na kapasalipod na sa likod sa puritahan, gadalag banig, tulog na. Sa hiluoy ka kita maguno na part. Pero sa mga kompanya, kini sila naibaw na sila sa sinugdanan. Nga once they will be able to form the company, na sila'y mga contractual obligation. Ang usan ni ana mao ang employees welfare, including the membership of the social security system. Mayong taila ka ng mahunanaan. Looy ang itong mga gwardya. Looy. Kay dagang bangag. Ya, makatawa ko nga. Mag-sharing man ang ubang mga gwardya. Pakita na sa record. Kung sa ba na inyong silip-silip sa inyong pitaka? Kung sa record ni sa is, daghan may bangag. Na ilang record. Nanabula na 0. Nya dayon sa sunod nga buwan naa. Nya dayon 0, 0. Dahil naa. Loy kayo. Nya mura ba tayo saligan na nila kanang mga loan sa social security system. Okay. Sige, salamat ha. Gikan ni Soroy ni Libs Motovlog. Sir Frank, manager na gwapo. Uy, kisap ni no? Unsa requirement i-prepare nako if magproseso ko sa extrajudicial settlement of estate. Patay na ang tag-iya o heirs na lang ang nabinlan. Ikalay mag-guide. Kung doon na kayo migong abogado, ubanisya, unya suginan nimo ang abogado nga magpabuhat, sir, magpatabang siya og pabuhat og extrajudicial settlement. Inunaon lang nimo. Automatically, ang mga abogado doon na set of mind unsa itsura sa extrajudicial settlement. Ang importante diha, mao nga mamirma ang mga igsuon. Walay musupak. Otherwise, kung dihaon niya sa pag-execute na to og extrajudicial settlement, unya dunay musupak, dili mabuhat na to ang extrajudicial settlement. Labi na kung dunay musupak. So, tinguaon nga kung panalitan, nagakasinabot ang mga igsuon,
mo nang sakto nga panahon nga muduol tag abogado unya maghangyo ta nga magpabuhat tag extrajudicial settlement. Now take note na atay mga obligasyon na ibayronon. Ang extrajudicial settlement dili automatic nga executory once nga mahimo o makabuhat na ang abogado sa extrajudicial settlement. Kay kana ipublikar pa nato sa local newspaper for 3 consecutives. Local newspaper pwede na. Sa pagpamatuod, ang tumong na ngano nga ipublikar nato sa local nga newspaper, maong pagpaybaw. Nga mao kini ang kakitabo sa propiedad sa atong ginikanan. Pagpaybaw ngadto sa uban nga nakaila sa tagiya sa maong luna sa yuta, nga maingon din sila, hala, namatay na di si Kwam ka na mo kiniwo, gapabuhat extrajudicial settlement. Nya doon na sila ang nakabasa. Ha? Uy, apil ba ko na, apil ko na. Mo argibiyar ko mo ka na mo kini. Mo nang tumong og tuyo, ngano nga doon na extrajudicial settlement. Pagpahibaw ngadto sa publiko. Gani man, panahon nga magbayad mog buhis dito dapita, real estate nga buhis or estate tax, paingon din ang dapita sa BIR. Gapangitaon ng kopya sa BIR sa usa ka newspaper nga lokal nga na-print ang extrajudicial settlement. Gapangitaon na. So, mangayo ka og affidavit o publication sa usa ka lokal ang mahimo nga dito sa publisher sa usa ka lokal nga newspaper. Mangayo kag affidavit o publication sa pagpamatuod nga nahitabo ang pagprint sa extrajudicial settlement sa mao nga newspaper. Kay magmarites man ang BIR nga be atong tan-awon naa ba nya labot pa magdala kag extra copy dito sa BIR kay mangayo sila kopya the fact of publication. So magpadala ka, sir, niya tanawa money gamay ragod pwede man na 1 square inch gamay ragod. So kung makumpleto na, wala problema. Kuan lang ni kanang mga requisitos lang ba? Requirements sa extrajudicial settlement. Ngano man, para official ang tanan. Unsa may effect of the extrajudicial settlement? Unsa may sunod nga may tabo kung naa ka ng extrajudicial settlement? Ang sunod nga may tabo kung naa ang extrajudicial settlement, gatugot na kana nga pwede na bahin-bahinon ninyo ang sinunod ninyo nga propiedad gikan sa inyong ginikanan in equal share. Walay magpalabaw diha nga ako isugay ko na dako-dako ka na ako bahin diha. Wala, dili na patas yun, patas. So, muna nyo buhaton. Magpasukod na dahin mo kay bahinon man, magpasukod aron nga kung tulo ang magbahin kun upat ang gibilin nga propiedad resulta sa extrajudicial settlement bahinon sa tulo or bahinon sa upat sigon lang unya sa gidaganon sa mga sumusunod. Magpasukod ka mo, mag-hire ka mo private geodetic engineer kay siya ang magsukod, siya ang maghatag og technical description sa luna sa yuta sa matag usa nga maoy bahinan sa maong luna sa yuta. Kay kini pangitaon pod sa Register of Deeds kay mao ni ang basihan sa pag-isyu og Certificate of Title kada kaninyo nga mga sumusunod. Ubos na dayon sa iyohang kaugalingong pangalan. Panalitan karon, sumusunod ko akong pangalan Juan de la Cruz. Di ba? So dito ibutang dito, transfer certificate of title is hereby issued in favor of Juan de la Cruz married to kinsa iyahang etc. etc. Sa lower nga portion, tuan na dayon ang kompletong technical description sa yuta unsay gidakon pila ka square meters asa dapit ka tubang naa diha gipang-orient na sa mga engineer part na southwest o northeast o kunsa pa diha. Tanawan ang mga titulos yuta. Lilian na
Kanang naa diha nga gipang di nimo masabtan nga mga term, mao na ang resulta sa survey nga gihimo sa mga geodetic engineer. Tagsa-tagsa mag-agad sa gidaganon sa mga sumusunod. So mao nang basihan nga mabahin na dayon resulta sa imong pangutana sa extrajudicial settlement. Doon lang mong abogado. Ha? Oo. Kay kung panalitan busy si lawyer A, pwede man siya nga adto lang sa lawyer B. Gumikan sa kabisi na may panahon ingon na. Okay. Sige. Kadot lang. Kinsa nga nito? Si Soroy ni Libs Mutublang. Alright. Human ni Soroy ni Libs Mutublang, dirita kang Septem Virgo. Noda Veritas, unsay pwede makaso Sir Frank sa usa ka barangay secretary nga magpataka og istorya nga dunay kaso ang usa ka individual. Di ba dili man na nimo pwede ipanabi kay confidential matter man kana. Kuan na ni agad na ni sa batasan og kiniyas tao na ang magoy mga ingon na nga mga tabian, mga marites kayong dagko, no? Pwede lang diha mismo sa level sa barangay, pwede ato ipatawag og istoryahon. Ingon na para dili lang mo dako, para lang dili mo dako, warningan. Sa sunod kung mao nang buhaton, manambi na sab. Naibang mga marites na abi ni po. Ngano man. Ay sag uli pa istorya sa tasos. Panglabad diha nga pwede man na ugma magmarites sa tamari. Unsa man na mari? Abi ni mo mari. Kay bawo ka man ko. Okay ka ba? Naanay kabit mari. Ihatod siya kada gabi mari sa auto nga sa batoy color sa auto. Mura mo to og puti mari. Taxi siguro to. Dili man wala marka nga kabit to niya mari. Kaya nga naman naibaw ni mong kabit. Kay nakaluk-haluk pa sila sa sakyanan mari. Sus! Ay lagsaba mari ha? Mao na ang ang mga kahitabo. Mga marites kayong dagko na naman na dali kay makakaplag og mga istorya. Pero pa istoryahay sa investigation sa Quadcom. Si abi ni mo mari, nakadungog ko sa investigation sa Quadcom ganina. Ipatubag si Digong og yes or no. May muot gyud ko nga. Sige. Oliver Ampong Nalwal, Nuda Veritas. Katong ganina nangutana si Septem Virgo. Kini si Oliver. Sir Frank, pwede ba magpadala una og demand letter ay mag-file og case like theft or estafa o pwede na maski walay demand letter? Sa estafa, pwede demand letter. Sa theft, wala ko kadungog nga mag-demand letter pata sa theft. Anyway, paibaon lang gyapon na siya kay ipatubag man siya sa sumon nga ipadala gikan sa prosecutor. Sa estafa, usually ang atong regular nga crime man gud ni ang estafa, no? Crime kini siya. Swindling sa laktod nga pagka-istorya sa binisaya nga pagka pulong part, swindling pangilad. And this is a crime. Alright. Pero usually kibaw ka, ang gapangitabo ni ini, di ka man basta-basta pagpailad, kundi ni mo ila ang tao, nailad ka, kay gumikan sa imong pagsalig, nga, okay, mari, sige, may lukag kwarta, trust, silbi. Breach of trust ang kakitabo ni ini. Di ay behind that tikasan ka, fraud is one of the essential element in the commission of the estafa. Pero gumikan sa atong kayo, di ba, pulos lang ta bagutbot, labi nagdi ta mabayaran. So sige kang pandumdum. And that is a form of demand. Informal lang kay dili demand letter.
Diferensya ang demand letter because it should be in writing. Oo. Na take note on data na mga na sa garang ma-scam ka mo. Uso ra bang scam karon? Uso ang scam. So bantay-bantay lang muna na ang imuhang pangutana like theft or estafa. Para gyud nga di makamahay ang nakapangilad nimo, no? Pahibaw nimo demand letter. Labi nagdagko na nga mga kwarta, mga butang talang 500,000 up. Dili ni basta-basta part. Magpadala ka og notice. Magdemand ka. Oo, dili lang first na final demand para gadigit siya makabahay. So si Marie, oy, mura ka Marie, oy, dako na ko binata Marie, nanalugan, no? Lamo-lamo lang. Dako na. Pero manginaot ko nga dito mo liwat nimo pala utang. Pare nimo. Di ka bayad siya mong utang. Okay nang lang yun na demand letter para nga na siya enough space sa iyang panguna-una. Di po siya makamahay. Alright, sige, mula na ha. Kinsa to si Oliver Ampong. Ay, barkada di Junjun. Unsa man to si Junjun nga iyang unsa to yung pangutanan Junjun ha. Lahi sa tong iya no. Abi unsa to pangutanan ni Junjun Makas ha. Bakho katong na-stroke. Oo. Sige. Nya kining isa patay na unsa man ning patay? Sir Frank muna ni nga kaso o kanunay ni buras ka bata. Kanunay ni gakahitabo sa ubang kompanya. Question, if ang kompanya wala natubag ko na ni ha, iya buras ka bata. Oo. Gikan ni suroy ni Libs Mutublag, ako nasab ni patay na ang tag-iya og heirs. Tag-iya og heirs ang nabinlan. Ako na nag-explain. Gikan ni September Virgo, Nuda Veritas, unsay pwede makaso, ako nasab ning na explain ni mo diha, no? Oo. Dunay kaso nga usa ka individual, di ba dili man na nimo pwede ipanabi. Kanang kaso may tungod sa barangay secretary lagi nga magpataka og istorya. Istoryahan ta lang sa due process, no? Sa sunod kasuhan tagid ka, inunaon nimo. Ha? Sige, unya dunay laing pangutana kang Oliver Ampong Nalwal about demand letter. Karon gikan ni Ibor Hamot. Unta last na nga tambong ni Digong anang tuadkom kay la gyud ni pulos watching in Bunbon Swan supporter. Tiyaw mo na ipatubag og yes or no? Oo. Naka-suspend gud sila og 1 or 2 minutes. Ang ilahang investigation gumikan lang sa yes or no. Grabe, no? Oo, kadyot lang ha. Ibor Hamot, walay pulos ingon ni Ibor Hamot. Juan Pablo, Sir Frank Mendez, di ba nagkauban man mo ni Philip sa DXCL kanadto ayha siya. Asa na di ay to siya, sir. Retire na. Semi-retire. Nanaon lang sa pagkasulti kay wa naman siya sa broadcast Mr. Juan Pablo. Kinsay magulang ninyo, sir? Kinsa pay announcer na batch nimo? Ang batch nako tuwa na silang kalibutan. Oo. Tuwa na silang kalibutan. Napanga ni una nako naguna pod siya og gapakuha siya ni Lord sayo. Ilato ninyo. I think si Ili Ibahay namatay 56 years old.
Kauban ko to siya kay membro man ko sa KBP representing sa akong istasyon sa DXCL o DXRL. Muna nga nasuod na ko ang mga station manager. Unya gamay ra man may kaniadto murag 7 ra man siguro may ka mga istasyonan dinhi sa Cagayan de Oro. So unsay nitabo ingon sila sa sunod kuanta meeting ya punta kay mag-eleksyon of officers. Yan, niabot ang panahon election of officers na. Siging tulod-tulod kinsay may mong chairman. Naku ka, samok ba nato nini? Ako, magboluntaryo ko. Usab lagi ilang hunon. Siya kadyot lang. Ato lang na istoryahan. Si Frank, bago pa man sa KBP, siguro dili sa siya. Kinang lana ay, naku, ang tinalawan man ta. Ako gi-challenge na ko sila nitong mga panuno. Kasi tulod-tulod, ikaw, dili ko kay busy kay ko. Ikaw, maupo ko, busy ko. Daga pa sa mga magboluntaryo pabitaw ko. Napugos lagi sila o elect o maoy chairman sa KBP nito mga panahon na. All of them are already 6 feet below the ground. Siya halaka. Ikaw na lay wala di sa prang ako na lang. Kay mag 6 feet below the ground nga ni ko kalgon tagin mo. Kamo nga mga naminaw din eh. Siya kulba asab na ayaw taon Sir Frank amigo ra ba? Bitaw. Juan Pablo. Kinsa man ni si Juan Pablo no? Si Juan Pablo, dili, kuha ni siya, kining, iyahan lang gining ngalan-ngalan. Throwback ni Junjun ni Makas Junjun. Sir Frank, traffic kayo ganinang buntag sa Marcos Bridge. Adi ay. Bisag asa man karon na kining John, bisag asa, di nagigkain taon makapili og asa ka. Blind baya ko Sir Frank, anang naay ipanghatag nga papel na color violet. Oy, gapadugog-dungog, no? Kay wala magyud ko kadawat ana maski kuliro. Sinang mo sa Junjun. Dili na panahon ng makakta Jun. Ato lang tuganan sa tinuod. Total ko mutugan ka na ko, di man ko magsawa. Magkatawa lang ko. Nana magyud. Ako John, karong eleksyon pohon, magdahom gyud ko nga you have more or less mga 15,000. Amo tinuod ba tunga-tunga goods unya tunga-tunga cash. Kay akong paglaom nga makasugilon ka nako. Tipan ko nimo sa mga 3 days before sa election pebaon ko nakadawat ka na ba? Ha? Kay insider man ni si Junjun God. Taga-sulod ba? O taga-sulod kani siya. So ato-ato ran Jun di ko magsaba Jun. Di ko magsaba. Anyway, urot-urot ng panonog oras. Blind baya. Okay. Sige. Traffic na. Bisag asa dyan, traffic. Nalisa nga ko, one time nilabay ko sa Silver Creek. Sus, mga 1 hour kapin. Nawala ko diha. Gumikan, gatungas ang sakyanan kay Silver Creek, di ba? Naigatugbong sakyanan ako kinig yun og mabugtog yung break na to din dailos gutatanan pengon sa ubos. Wan natay panonog oras dinhi sa ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon. Wa ko maghatag ka ganin ng number so wa ko ikabalita kabahin sa resulta no. Og dunay dako nga posibilidad nga maghatag ko. Sige, salamat na lang sangan sa atong kuyog Ricky Langga, atong kuyog karong hapuna. Uban pod ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Number 1, Aga Swan sa Padayong Pilipino, Member, City Council. Dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kami mo ingon, makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Salamat ug maayong hapon kaninyong tanan. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is